At ayan po mga ka-crypto ang malapit nating balita dito. Sabi rito ay Black Swan Capitalist says $10,000 XRP price isn't crazy because. Ayan. Patuloy po ang mainit na usapan sa mundo ng crypto. At isa sa mga paksang hindi po nawawala sa usapan ay ang future price ng XRP. Marami sa atin ang nakakarinig ng mga target na $10,000 bawat token. Sa unang tingin mukhang nakakalula. Tama? Para sa iba, ito naman ay isang fantasy. Pero sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pananaw ng Black Swan capitalist na si Versan Algera. Ayan po. Ayon sa kanya, ang presyong ito ay hindi po basta-basta tsamba. Ito ay nakabase sa tatlong matibay na haligi. At yan ay ang utility, scarcity at saka global adoption. Kaya hindi natin pag-uusapan dito ang technical charts. Sa halip ay titignan natin ang malaking litrato ng ating global financial system. Bakit nga ba sinasabi ng mga eksperto na ang kasalukuyang presyo ay hindi sumasalamin sa tunay na institutional reality? Kaya simulan po natin sa ating pinakaunang tanong kung bakit hindi po fantasy ang $10,000 para kay XRP. Ang pangunahing punto ni Versan Algera rito ay simple lamang. Ang mundo ay nangangailangan ng mabilis, mura at instant na settlement para sa trilyong-trilyong dolyar na dumadaloy araw-araw. Sa kasalukuyan, ang mga bangko ay gumagamit pa rin ng mga lumang sistema na mabagal at mahal. Kapag ang isang institution ay nagpapadala ng malaking halaga ng pera sa ibang bansa, maraming middleman ang sangkot. Ngayon ay dito po pumapasok sa XRP. Ang XRP Ledger ay binuo para sa job o trabaho na ito. Isipin ninyo mga ka-crypto, kung ang mga malalaking bangko sa mundo ay magsisimulang gumamit ng XRP bilang bridge asset para sa kanilang settlement, kailangan ng mataas na presyo ng token. At ang tanong ay bakit? Dahil po sa konsepto ng capital efficiency. Ang mas mataas na presyo ni XRP ay nangangahulugan na mas konting tokens ang kailangan para ilipat ang napakalaking halaga ng pondo. Ito ay isang mathematical inevitability sa mata ni Algera. Ang kanyang argument ay hindi base sa hype, kundi sa pangangailangan ng global finance. Kung ang demand ay tataas ng husto habang ang supply ay limitado, wala tayong ibang pupuntahan kundi ang pataas na repricing. Ngayon ay ano naman ang papel ng utility sa presyo? Marami po ang nagtatanong, paano magiging $10,000 ang isang token? At ang sagot po ay nasa utility. Sa XRP ay hindi lamang po basta cryptocurrency na ginagamit sa trading. Ito po ay isang bridge asset. Sa mundo ng tokenized real-world assets or RWA, kailangan ng isang asset na kayang mag-settle ng malalaking transaction ng instant o napakabilis. Sa aking opinion, ang kasalukuyang valuation po ng XRP ay base lang sa retail speculation. Ibig sabihin, ang presyo ngayon ay dinidikta ng mga taong bumibili at nagbebenta base sa emosyon at daily news. Pero hindi ito ang basihan ng institutional reality. Ang mga bangko at institution ay hindi bumibili base sa kung ano ang trending sa social media. Bumibili po sila base sa liquidity. Kung ang isang institution ay kailangang mag-move ng $1 billion sa loob ng ilang segundo, kailangan nila ng asset na kayang sipsipin ang volume na iyan nang hindi nagkakaroon ng malaking slippage. Ang mataas na presyo ay nagbibigay po ng kinakailangang depth sa market. Kaya naman ang $10,000 ay hindi lang isang random number. Ito po ay isang kalkuladong target para maging sapat ang liquidity ng buong XRP network para sa global financial needs. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng community tungkol dito? Siyempre, pagdating po sa mga ganitong kalaking target, hindi mawawala ang pagkakawatak-watak ng opinyon.
Sa mga usapan online, mahahati natin ang mga tao sa tatlong grupo. Ang mga naniniwala, ang mga skeptics, at ang mga nagbibigay ng technical na paliwanag. Marami po ang nagtatanong, bakit hindi pa tayo umaabot sa $100, $10,000 sa $100, sa $10,000 pa kaya? Valid po na tanong ito. Ang mga skeptics ay naniniwala na ang presyo ay hindi nagbabago base sa pangangailangan ng settlement, kundi base sa demand ng mga users. Pero sa kabilang banda, may mga naniniwala na ang target na $10,000 ay underestimation pa nga. May mga estimate na nagsasabing kung sa XRP ang magiging exclusive bridge asset para sa lahat ng tokenized assets sa buong mundo, ang theoretical ceiling ay pwede pong umabot sa $41,000. Kaya yan, taas po niyan. $41,000. Para sa akin, ang usapang ito ay nagpapakita lang na ang community ay mulat na sa potensyal. Kahit nagtatalo tayo sa target, iisa lang ang punto ng pagkakasundo. Ang technology ay may kakayahan na baguhin ang financial model natin ngayon. Hindi na ito usapin kung mangyayari ba, kundi kailan ito mangyayari. Ngayon, may kinalaman ba ang bilis ng transaction sa presyo? Isa sa pinaka-interesting na punto na binanggit ng mga eksperto ay tungkol po sa bilis ng network. Marami ang nag-aakala na kapag tumaas ang presyo ng XRP, bibilis din ang transaction. Pero kailangan nating linawin, ang XRP Ledger ay mayroon na po itong 3 to 5 seconds na settlement time. Hindi ito bibilis dahil lang tumaas ang presyo. Ang paliwanag po dito ay napakalinaw. Ang mas mataas na presyo ay hindi para sa bilis ng network, kundi para sa capital efficiency. Ibig sabihin, mas malaking halaga ng pera ang kaya nating ilipat gamit ang mas kaunting XRP tokens. Isipin po ninyo, kung kailangan mong maglipat ng $1 million, kung si XRP ay nasa $1, kailangan mo ng 1 milyong tokens. Pero kung si XRP ay nasa $10,000, 100 tokens lang ang kailangan mo. Ito ay mas madaling i-manage para sa mga institutions. Ang kanilang concern ay hindi ang bilis ng ledger, dahil mabilis na po ito, kundi ang efficiency ng capital na ginagamit nila. Kaya sa mga nakikinig, wag po tayong malito. Wag po tayong malito sa network speed sa capital efficiency. Magkaiba po ang dalawang konsepto na ito. Ngayon ay ano naman ang dapat nating asahan sa hinaharap? Ang mas conservative na boses sa community ay naglalagay po ng target sa range na $1,300 to $2,500 sa nearer term. Yan, nearer term, sa mas malapit na panahon. Ito ay base po sa mga projections ng pagdami ng paggamit kay XRP sa mga major financial corridors. Habang ang iba ay umaasa po ng mabilis ang pag-angat, ang iba naman ay tumitingin sa pangmatagalang timeline. Sa tingin ko, ang mahalagang takeaway dito ay ang katotohanan na si XRP ay hindi na lang basta isang coin sa isang exchange. Ito ay nagiging bahagi na ng infrastructure ng ating global economy. Ang debate sa pagitan ng mga believers at skeptics ay malusog dahil pinipilit nito ang community na intindihin ang mas malalim na dahilan sa likod ng valuation. Lahat ng kampo ay sumasang-ayon sa isang bagay. At yan ay ang paggamit kay XRP para sa large-scale settlement at kung saan ay magbabago ng tuluyan kung paano natin tinitingnan ang halaga ng asset na ito. Kung titignan natin ang mga pananaw na ito, mapapansin natin na ang mga tao ay nagiging mas analytical na. Hindi na lang tayo umaasa sa moon comments. Pinag-uusapan na natin ang utility, capital efficiency, at global liquidity. Ito ang sinyalis ng isang mature na market. At ayan sa kabuuan, ang target po na $10,000
ay mukhang malayo sa kasalukuyang sitwasyon. Pero kung susuriin natin ang mga dahilan sa likod nito, ang pangangailangan ng mga bangko para sa mabilis na settlement, ang pag-tokenize ng mga real-world assets, at ang pangangailangan para sa mataas na capital efficiency, ayan, makikita natin kung bakit ito pinanghahawakan ng maraming eksperto. Ang paglalakbay ni XRP ay hindi lang base sa hype. Ito po ay base po sa pagbuo ng isang sistema na kayang mag-handle ng trilyong-trilyong dolyar ng instant at saka secure. Habang patuloy po ang ating paglalakbay ngayong taong 2026, manatiling maalam at huwag pong kalimutang tingnan ang malaking litrato. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood at maaari na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.